you do have to supplement that with understanding how God would behave. And I understand, so the goal is not really for us here, but you know, ang uwi namin nandun. So ito, daan lang ito is just a way for us to get there. Yes, that's right. And the reason she's in my life is because through her, with us together, I'll find my way there. Wow, napakaganda naman. Both of us will find our way there. And I can't do it if I do it alone. Kailangan kasama ko siya. So kailangan every day we do that together. So it's the journey. The journey. It's the journey. That's why it's a journey. So you have to be constantly aware. May dangers dyan, may mga ganun yan. You're always on your guard. And you're always doing something better so that the journey is ends up where you want it to be. Ang sa akin naman is that to be able to share to others the kind of experiences we had in our married life. It's already something that I think have strengthened our relationship. Like in the community, we have our young couples to mentor, not to mentor. Yeah, we actually mentor young couples. Yeah, so we're able to share with them how to handle trials in relationships, also how to deal with your children. All those experiences we had, it's some kind of an awakening for me, because I'm the type who's just quiet down and endure all the hardship. But then with this community and with the fact that we're sharing it to others, I'm able to voice out And even it my own. strengthens you also. Yeah, and it strengthens me. Yes. Siguro, Father, if I may just share, kasi Valentine's episode natin to, and maybe I can share it with you also. My grandfather and my grandmother, they have been married for more than 65 years. Wow. And Lolo just passed away recently, but until his deathbed, Momsy would still hold his hand. Momsy refuses for the helpers to be the one to push his wheelchair. And until the very last minute, Lolo would always say that, you know, I can never go through life without you. So no matter where I am, I want you to be there. And it was only when Momsy said, okay, you can rest now, that he was able to go properly. And this is such a beautiful story for me, because how many couples do we know who has 60 reached plus. more than 65 years, Father? And until the very last minute, they were holding each other's hand. Wow. And That's a sabi nga ni blessing. Lolo, isang babae lang ang minahal ko. Wow, sana lahat ng lalaki yan ang masasabi, ha? Na isang babae lang, ako din, isang babae lang ang minahal ko. Si nanay ko. Alam, si Mama Mary. Kaya nga, Sheila, kahit kasal na, dapat may ligawan pa. Dahil ito ay paalaala ng isa't isa sa lalim at tamis ng kanilang pagtataya para sa pag-ibig. Hindi mga regalo o bulahan o tila bang suyuan ang hinihingi, kung hindi mga maliliit na pagsusumikap sa pagpapakita ng pag-ibig at iba't ibang paraan. Sa taong nagmamahal, hindi mahirap ang patuloy na maging malambing sa isa't isa. Dahil kahit magbago man ang pisikal na anyo ng kabiyak, ay kayang-kayang lagpasan ang pagbabagong anyong dulot ng pagtanda. At dahil ang pagkatao ng kabiyak, ang nananatiling iniibig ng isa't isa sa hirap man o ginhawa. Mailan lamang po tayong paalaala, pero magbabalik po kami. Huwag kayong aalis. Thank you so much. Thank you. Nice. Very nice. Muli po tayo nagbabalik sa ating masayang talakayan, Sheila? Talagang pag-ibig, Father, talaga nagiging, very lively. Oo, kasi dapat araw-araw punong-puno tayo ng
pag-ibig. No? Yes. At alam mo, parati tinatalakay natin ang mga buhay mag-asawa, hindi ba? At siguro napakahalaga na bago tayo papasok din sa ganitong buhay, hinahanda din natin yung sarili natin. No? Alam mo, malaking preparation, Father, ng isang pagpapakasal, hindi lang sa, material preparations, physical preparations, kundi emotional and spiritual preparation. Oo. Kasi hindi yan isang araw na event lang. Correct. Yung isang araw nga na yun, ang dami mo nang pinaghahandaan. Pero it's actually a lifetime that you have to prepare for. Isipin mo kami, bago maging pare, ako kagaya ko, 7 taon na hinihahanda. Merong iba 13 years no, Yes. para maging pare. Kung ano't anong mangyari sa amin, isa lang naman kami. Sa mag-asawa, kung ano't anong mangyari sa inyo, maraming It's a nadadamay, family, di ba? yes. Mga anak, So, kung excited ang magpapakasal, excited din ang mga tao sa paligid nila na sabay tumutulong sa paghahanda ng magiging mag-asawa. Dahil alam nila na kahit hindi sila kamag-anak, ay kasama sila sa pagbuo ng bagong yugto ng kasaysayan ng lalaki at ng babaeng sumusumpa na panghabang buhay na pagmamahalan. Sundan natin ang mga tao sa likod ng paghahanda sa kasal at silipin natin kung papaano ang isang araw sa buhay nila ay maaaring buhay mo rin. Ang nagpapakasal ay kailangang ihanda ang kalooban. At si Kuya Pipo, sa pamamagitan ng pre-K na seminars, ang tutulong sa kanila. Okay, ma. Alam mo, napakahalaga ng paghahanda sa pagpasok sa pag-aasawa. Kasi may mga pumapasok sa pag-aasawa na kulang sa kaalaman. Kung kaya't marami sa mga nagsasama na sandaling panahon lang nagkakahiwalay na dahil hindi ganun kahalaga sa kanila ang pagpasok sa pag-aasawa. Talaga ang katabi mo ngayon at handa mo na bang pakisamahan yan habang buhay? Meron dyan. Meron dyan, yes na yes. Meron naman dyan, hindi makakibo. Hindi nila alam ano ba ang kahalagahan ng sakramento ng kasal. Basta akala nila, mahal nila kuno ang isa't isa, sapat na para magsama habang buhay. Pero sa paghahanda, marami pong ginagawa ang simbahan para ihanda ang magsasama bilang mag-asawa. Una-una na po, dinadaan po sila sa confession. Bakit po? Dahil mahirap pong maglakbay. Alam niyo po, yung pag-aasawa, pagpapatuloy lang po ng paglalakbay sa buhay yan. Sa isang paglalakbay, mas mainam na magaang lamang ang dala mo. Mahalaga po ito upang ihanda kayo. Halos 2 dekada nang naglilingkod si Kuya Pipo sa simbahan dahil gusto niyang magabayan ang mga bagong magpapamilya. At alam niyo ba kung ano itong papasukin ninyong ito? Marami po kasi na noong panahon po namin, may pre-K na kaming inatinan. Pero very light ang paliwanag. Nagtataka nga ako, tinanong lang sa amin yung, alam mo ba yung mga panalangin ama namin. At wala na po ibinigay na paliwanag yung nagbigay ng pre-K na sa amin. Kung ano nga ba yun talagang papasukin namin. Kaya doon po sa mga nakasabay namin nag-pre-K na, I still remember, we are 5. 3 po ang nagkahiwalay. Mapalad po kami mag-asawa na we reached this stage of 26 years of marriage. On July 8, we will be 26 years. Siguro po, yun nga po yung sinasabi ko na iniibig namin ang isa't isa. At pinahalagahan po namin yon, hindi lamang noong kami magsumpaan sa harap ng tao at sa harap ng Diyos, kundi magpahanggang sa ngayon. Lagpas naman ng 2 dekada ang karanasan niya sa pag-aasawa at alam niya ang lahat ng hamon at hirap na panatiliin itong matatag. Ano magpapatibay sa pagsasama ng mag-asawa? Yung mga pagsubok. Kasi kung wala niyan, parang wala ang pagsasama. There is no such smooth sailing na relasyon ng mag-asawa. Ang lawak ng kanyang pagbabahagi sa mga pre-K na seminars ay hango sa kanyang buhay. Partly yung mga tinuturo ng simbahan. Kasi mayroong mga pre-K na seminar na ibinibigay ang diocese. But most of the part of my seminar, through my experiences, through the experiences of my wife and me.
Talagang malaki ang, at yun, nadidinig ng mga bagong kinakasal o bagong pakakasal na binibigyan namin ng pre-K na nakita nila na napakahalaga. At para sa akin, maranasan man nila mga pagsubok, hindi na ganong kabigat dahil parang preemption na yung aking ginawang pagsasalita sa kanila. Binigyan ko na sila ng warning that they will reach to that point na magkakaroon sila ng di pagkakaunawaan at ang magiging paraan lamang nila para hindi sila napunta sa hindi magandang solusyon, itong mga itinuturo ko. Unang-una na yon, yung sinatawag ba na reaching out each other. Alam mo, hindi ko sila binibitawan hanggat hindi ko nakikita na they are very interested. Kaya nga, binabahaginan ko ng mga experiences yung aking seminar. Yung mga pinagdaanan namin, hindi ako nahihiyang i-share. Yung pag-aaway namin mag-asawa, yung panahon na nagdaan ako sa pagkikipagrelasyon sa ibang babae, well, healed na yon. Kaya ibinabahagi ko na sa kanila na kung mangyari man sa kanila, may ka-counter na kagad nila. At most of the time, ang binibigay ko sa kanilang tinatawag natin na antidote is praying at saka paglapit sa Diyos. Kaya nga importante na we must live 1 + 1 = 1 + 1 = 2. Ibig sabihin, Christ-centered ang dapat maging buhay ng mag-asawa. Wala sa plano namin na mapunta rito. Pero plano siguro ng Diyos yun eh. Na dito kami dalhin at yung aming mga naranasang hindi maganda sa aming buhay, maibahagi namin doon sa mga papasok sa buhay mag-asawa para ito makatulong. After 26 years ng aming pagsasama, actually sa July 8 nga, nabanggit ko sa inyo na anniversary namin, ito po yung bunga, simpleng bunga ng aming pagsasama. 2 anak na maganda at malusog. At nakita niyo po malulusog, magaganda, mana sa ina at ama. Yan po yung malaking blessing na pinagpapasalamat po namin sa Diyos. At sa pagbibigay niya po sa amin ng pagkakataon na mapaglingkuran siya sa pamamagitan po ng mga ganitong gawain. Si Kuya Pipo ang naghahanda ng kalooban ng mga ikakasal dahil sa paglipas ng panahon ay napatatag ng karanasan ang kanilang mismong pagsasamang mag-asawa. Ang nagpapakasal ay nagtatala ng mga alaala at si Mang Jun sa pamamagitan ng kanyang kamera ang tutulong sa kanila. Kasi kuminsan kasi hindi pwede mag-i-stick ka sa isang style. Hindi po pwede yun. At depende nga rin sa kliyente nga kung traditional lang gusto niya o yung medium yung pagkamoderno na, pinaghahalo ko yon. Hindi po pwedeng mawawala yon. Kasi tulad halimbawa dito sa probinsya ng Bulacan, meron yung mga makaluma, yung mga lulot, lola, ganyan. Ay, bati ka ganyan, mga kuhat tumatalon. Yan. Pero gusto naman ng bride and groom. Hindi naman yung lulot lola niya magkano doon sa album. Di sila nasusunod. Inaano ko rin yung pinaghalo-halo ko na. Pagka nakagawa ka ng palpak, hindi sasabihin sa'yo ng kliyente na siya, yun ang gusto niya eh. Pag nakita nung iba, ba't ka ganun ang ginawa mo? Hindi nalalaman nung nagtanong na yon na yun pala gusto ng kliyente. Sasabihin ng kliyente, yung photographer na at saka nagbibideo, yan ang gawa nila eh. So, kung nakagawa ka ng palpak, matagal na nangyari yung pinag-uusapan ka ba? At dahil dito, nararamdaman niya ang pagkatao at saloobin ng ikakasal. Super excited sila. Doon, nakikita ko yung kung ano yung klase ng halimbawa, kaharap na yung groom, yung magiging groom niya. Kuminsan, nandun yung pagtatalo nila eh. Doon pala, nalalaman ko kung ano gusto ng lalaki, ano gusto ng babae. Anong part na po ba yan? Anong part na po ng kasal yan? Ito na yung blessing na nung pare at saka nung magulang. Napakahalaga ng tungkulin ni Mang Jun sa buong paghahanda sa okasyon.
kadalasan, isa lang muna. Halimbawa, yung babae. Kasi very conscious siya. Siyempre, kasal nga naman niya. Kailangan, yun ang gusto niyang makuhan. Ma-perfect, ika nga. Dahil hindi lamang simpleng litrato ang kanyang kinukuha, kundi ang pagsasabuhay ng mga alaala ng bagong yugto ng buhay. Kadalasan kasi hindi papayag yung bride. So doon pa lang, malalaman mo kung gano'ng kahalaga yung, siyempre, doon matatapos yung pagdadalaga niya eh. Papasok na siya sa pamilya. Di ba? So, kailangan well documented, yun ang ideya niya. Yung iba kasi, pag ako na isang kausap mo, paano ba yan? Mahal yung album, mahal ang coverage. Kung dito natin lahat ibubuhos dyan, yung gastos, meron din yung mga kliyente na mas gusto nila na ibuhos yung gastos nila doon sa mga bisita. Halimbawa, yung sa catering, ganyan. Okay? Doon nila kinukuhan kasi ayaw daw nila na masabihan sila na ganito, pumunta kami sa ganito, ganyan. Yun ang sinasabi ko na ayaw din nila na mababalita. Pero, nandoon yung sa isip nung kadalasan ng bride na hindi siya papayag na hindi well documented yung kasal na yan. At dahil nasisilip niya mismo ang puso ng mga tao, marami siyang nakikitang nakatagong kwento sa bawat okasyon. Tulad yung kinunan ko dito sa Villa San Miguel, meron akong kinunan doon na halos huling sandali na lang gusto pang mag-back out yung babae. Kasi iniisip niya yung magulang. Nandun yung binding ng magulang. Doon ko nakita. Hindi ako kumikibo. Pero yung expression ng magulang, nakunan ko yun. Isipin mo, 88 years old, yung lalaki. And then yung babae, 85 years old. Yun yung sinasabi ko yung magulang. Okay. Edad ng magulang. Yes, sir. Nung makita na nagsingsing na, alam mo, lumingon, yun ang tinatawag na hindi pangkaraniwang eksena. Nung nagsingsing na, alam mo, dapat concentrated yung babae doon sa ginagawa nila. Alam mo, nilingon niya yung magulang. So, yun, nabigla rin ako. So, kinunan ko. At sa bilis ng teknolohiya, kailangan makisabay ni Mang Jun sa bawat pagbabago. Hindi ako pwede mag-stick sa analog. Hindi ko sasabihin na kumpara dito. Wala akong pera para hindi ko kayang bilhin. Nagpilit ako talaga. Nagbenta ako ng mga gamit na ultimo yung mga editing equipment, nagbenta ako. Makabili lang ako yung pinakamurang digital cam. Siyempre, yun na uso eh. Pag nahuli ka, wala na. Kaya pag kami lumabas, kalabang ko kagad, misis ko. Bibili ka na naman yan. Kasi, una-una ito, may edad ako. Kaya na yung mga luma. Pagka luma na gamit ko, sabi nila, luma na si Manjo, luma pa gamit. Hindi po pwede yun. Wala na magpapakuha sa akin. Oo, meron sa raon, napakarami. At sa lahat ng ito, ang gantimpala niya ay hindi ang kinikita kundi Yung appreciation nila. Halimbawa, i-deliver ko, makita yung, wow, ano ka agad? Makikita mo yung expression ng mukha. Yun, nasisiyahan na ako. Dito ko lahat minagtapos yung mga anak ko. Sa pamagitan ng video and photography plus yung editing. Nasisiyahan na ako rito eh. Kasi, sabi ko kasi, active ako dati sa camera club. Makahipo lang ako ng camera, iba na ang pakiramdam ko. Kumbaga sana nandun yung passion eh. Andun yung, maski hirap ka, isipin mo naliligo ka ng pawis. O minsan tatawagin ka, uy, photographer, punan mo kami. Yun, nakakasama na loob yun, pero hindi ako kumikibo. Hindi ko inintindi kasi basta may hawak akong camera, iba na yung pakiramdam ko. si Mang Jun ang nagtatala ng mga alaala ng kasal dahil hindi lamang mga ngiti ng labi ang kanyang kinukuha, kundi ang galak na nasa loob ng puso.
Valentine's Day is a day for showing the people we care the most how we appreciate their presence. Nova Arias traces this feast history to help us understand what Valentine's is really all about in today's edition of Leaf, your leisure and entertainment alternatives for the family. Araw na naman ang mga puso at sa ating pagtatanghal ngayon ay sisilipin natin kung paano ipinagdiriwang ito ng ibang kultura. This is Nova Arias for Leaf, ang inyong leisure and entertainment alternatives for the family. Alam ba ninyo na ang Valentine's Day ay hango mula sa ilang tao na naging martir ng simbahan? Several early Christians were named Valentine. Father Valentine of Rome, who was martyred in 269 AD, and whose relics can be found at the Church of St. Praxed in Rome and Whitefriars Street Carmelite Church in Dublin, Ireland. And there's Bishop Valentine of Temi, who was also martyred during the persecution under Emperor Aurelian, and whose relics can be found at the Basilica of St. Valentine. Kakaunti ang nakasaad sa kasaysayan ukol sa buhay ng dalawang santong ito, maliban sa kanilang sakripisyo para sa pananampalataya. May mga alamat na kinakitaan ng kabutihang loob at pakikipagkapwa ang dalawa dahil sa kanilang pagtulong sa mga mahihirap at pagdalaw at pagbigay ng pagkain sa mga nakakulong. Ang araw ng mga puso na kinikilala sa makabagong panahon ay itinatag ni Papa Gelasius Ika-1 noong 500 AD. Pero tinanggal naman ito ni Papa Paulo Ika-6 noong 1969, bagamat itinuloy pa rin ang pagkilala rito bilang kapistahang relihiyoso. Noong panahon ni Geoffrey Chaucer, naging araw ng mga magsing-irog ang pagdiriwang ng kapistahan ni San Valentino dahil sa mga pagliligawang ginagawa noong Middle Ages. Noong 1797, may isang binatang hindi makagawa-gawa ng liham para sa kanyang sinisinta. Doon nagsimulang mauso ang mga nakalathalang tula o sulat ukol sa pag-ibig. Noong ika-19 na siglo, umusbong ang paper Valentine sa England, kung saan ang mga Valentine cards ay may mga tunay na retaso ng lace at iba pang mamahaling palamuti. At habang tumagal hanggang nitong dekada 70 hanggang kasalukuyan, tuluyan ang naging commercialized ang pagdiriwang dahil sa mga pagpapadala ng mga cards, tsokolate at bulaklak. But, despite the romance and commercialism of Valentine's, some cultures still celebrate the day with regional customs. In the United Kingdom, a Norfolk character named Jack Valentine knocks on the back door of houses and leaves candies and presents for the little children. In Finland, Valentine's Day translates to Friends Day and is celebrated with friends instead of love interests. In Slovenia, Valentine's is the day when the first work of the vineyard and fields begins. Sa gitnang Amerika naman, tinatawag itong Dia del Amor y Amistad, araw ng pag-ibig at kaibigan. At sa araw na ito, pinipilit ng mga Latino na gumawa ng isang mabuting bagay para sa minamahal. Sa Korea at Japan, ang mga babae ang nagbibigay ng tsokolate sa mga lalaki. Mga kulturang Chino at Hapones na tinatawag na Night of the Seven, kung saan nagtatagpo ang dalawang bituin sa ika-7 araw ng ika-7 buwan sa Chinese calendar. And on this night, lovers take on the role of the two stars and are allowed to be together. But of course, businesses, commerce, and culture have always cashed in on the romance of Valentine's. Kaya't di ilan ang mga palabas na umikot ang kwento sa pag-ibig at itinanghal sa tuwing araw ng mga puso. So, for a stay-at-home Valentine's date, Leaf gives you a rundown of our top 10 romantic films of all times. TriStar Pictures invites you to meet a truly appalling individual. He's a freak show. He's the worst person I ever met. Help! Somebody! Somebody! Somebody help us! What's happening? Clint Eastwood. Meryl Streep. Men and women can't be friends, because no man can be friends with a woman that he finds attractive. He always wants to have sex with her.
So you're saying that a man can be friends with a woman he finds unattractive? When the princess starts giving Greg the royal runaround. So come along, share their gay and giddy holiday, because all the things happen to them that you'd always hope for on the happiest day of your life. Meet a real-life Prince Charming. Since he moved to Tuscany, every day has been a beautiful day. Lena just moves her mouth and Kathy's voice comes over singing and talking for her. That's wonderful. No, I couldn't let you do it, Kathy. Why not? Because you wouldn't be seen. You'd be throwing away your own career. It has nothing to do with my career. It's only for this one picture. The important thing now is to save the dueling cavalier. Save Lockwood and Lamont. Yeah. I'm Clementine, by the way. I'm Joel. Hi, Joel. No jokes about my name. You like? Were you always funny? Hey, what is this, an interview? We're supposed to be making love. Annie Hall. No, that was the most fun I've ever had without laughing. Annie Hall. I've got a job to do too. Where I'm going, you can't follow. What I've got to do, you can't be any part of. Ilsa, I'm no good at being noble, but it doesn't take much to see that the problems of three little people don't amount to a hill of beans in this crazy world. Someday you'll understand that. Now. He's looking at you, kid. I'm Nova Arias for Leaf, your leisure and entertainment alternatives for the family. Join me again next week. Kasal na? Nagliligawan pa? Dapat naman, hindi ba? Dahil hindi porket na itabi na ang trahe de boda at nakauwi na ang mga bisita, ay kakalimutan na ang mga naunang lambingan at suyuan bago kayo magpakasal. Kasal na? May ligawan pa? Siyempre naman, dahil ang panliligaw ay hindi pagbibitiw ng mga walang lamang matamis na salita, kung hindi ang pagpapaalam